magandang umaga po sa inyo lahat at welcome sa programang Tinig ng Masa. Ngayon po ay 8 na ng Disyembre, araw ng Lunes sa taong 2025. Magsama-sama tayo sa kalating oras sa programa sa 90.3 Magic FM katambay nyo. At ang inyong mga kasama, Rogelio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Region 4A, Region 4B, buong bansang Pilipinas, lalawigan ng Quezon, Lungsod ng Lucena, Barangay Babang Dupay, lahat kayo ay binabati ni Congressman David J.J. Suarez. At good morning muna kay Congresswoman Ana Villarosa Suarez at Tina Talavera ng Alona Party List. Boss Marvin Pasahol, good morning. At Miss Babylin Porte Mahal, agap gumising. At Will Rogerin Porte Chavez, good morning. At thank you very much nga pala sa pag-imbita kahapon kay Edgardo Ira Enriquez. Patagay tayo ng kaunti dyan sa Purok Little Baguio. At speaking ng Purok Little Baguio, mula Barangay Babang Dupay hanggang Kingdom of Saudi Arabia kay Boss M, good morning. Assalamualaikum, walak na tulay, walak na barakatuh. At ang ating mga avid listener, Unida Birita Monsanto, good morning. Sabi niya, good morning din. At ito si Rowena Apostol, good morning lagi din nanonood sa atin share naman po. Kumusta ba ang malamig na umaga? Ramdam na simoy ng Pasko pag ganitong mga nararamdaman na ang lamig. Okay, sa ating mga kasamang driver mga jeepney driver at truck driver, bus driver na nakatune in sa 90.3 Magic FM katambay nyo mula sa kabayanan ng Lungsod ng Lucena. At sa bahaging teknikal ng kasama natin, DJ Brex. At thank you very much sa mga nakatune in palagi sa 90.3 na nakikinig natin programa. Marami po tayo nakakwentuhan. At itong si Tess Gallego, good morning. Laureano Hantar, good morning din. Oy, sa ating kaibigan nga pala, Provincial Director Jerry Marasigan ng TESDA, ang mahusay na Provincial Director ng Cavite Province. Belated happy birthday sa iyo. At kay Engineer Danny Noblesa, ang Director naman ng DILG, good morning sa iyo. Regional Director John Victorer ng TESDA, good morning. At may nakwento lang ako sa inyo. Ito nga pala nakaraang araw, Huwebes o Biyernes, marami tayong napasahero na problema ngayon sa pagbabayad sa ospital. Kasi karamihan na pupuntahan nila ay private hospital na. Sukat akalaan nyo ba nga pagkwentuhan nila itong hospital na pinapagawa at proyekto ni Congressman David J.J. Suarez sa Kamayawan. At bukang bibig nila kung nabuksan na itong ospital ni Congressman David J.J. Suarez, di sana'y nakakuha tayo ng lugar kung saan tayo ay magpapagamot na libre yun at dahil under ng DOH. Mga naman mga kababayan, dahil itong atong panahon ng taglamig, marami yung na ospital, hindi lang bata, matanda, mga senior citizen. Malaki suliranin kasi nga naman na ibang mga ospital punong-puno na. At lagi na lang sinasabi, ang bakante na lang ho namin ay yung mga aircon.
magkano nga naman isang araw pag di aircon ano, eh di malaki-laki din halaga. Ay, bumayad ng 3,000 isang araw. Eh, wala pa din ang gamot. Kaya napagkwento na sa ang dahilan nila, kaya hindi sila talaga nag-aagam-agam ha. Palagi nilang sasambit, eh ito naman nasa likod lamang ng ating jeep pamamasada at narinig nating istoryahan. Eh kaya sobrang pagmamahal ang ibinibigay nila kay Congressman David J.J. Suarez eh. Sa mga programa at proyekto eh nagkakwentuhan galing din doon sa opisina at nakakuha ng karagdagang guarantee letter. Isipin niyo mga kababayan ano, ang ospital ay napakahalaga para doon sa ating mga kababayan. Hindi naman maiiwasan, hindi naman sabihin na dapat ay magkasakit nito sa isang taon. Hindi naman pwedeng gano'n. Hindi naman pwedeng sabihin eh pagpaliban na lang ang pagkakasakit. Wala namang gano'n. At ang sakit ay para namang itong isang magnanakaw na narating lang sa katawan ng tao at di ka sa tao ang minsan ay talagang nangihina. Eh, dala lang po ng kwento yan. Kaya naman po tayo nagkikwentong ganyan eh dahil lang po sa ating karanasan bilang isang simple at hamak na driver ano. Araw-araw ho kasi tayo namamasada ng ating medyo kupas ng jeep. Ayun, kaya dire-diretso lang po, Congressman, ano, nararamdaman ko naman po sa ating mga kababayan kung paano sila nag-aantay doon sa ospital na iyong pinapagawa. Alam natin naman na ito ay malapit na. At sa kabila nga na ito itinuligsa pa sa mga iba't ibang platform ng social media. Keso hindi ginagawa, keso ang daming mga ginagawang iba't ibang drama. Eh, magtataka ka eh, ba't nila gagawin yun? Siyempre, may intention sila doon na sirain ang karakter ng butihing congressman ng Segunda Distrito na kagaya ni Congressman David J.J. Suarez. Sa ating mga balitang pang nasyonal, dalawang big piece sa flood scam, mabibingwit na sabi ng ombudsman. Payola sa LTO imbestigahan ng DOTR. PNP Tracker Team nakaabang na kay Diskaya at presyo ng domestic flight hiling napababain at palakasin sa local tourism. At Wilma humina na, LPA na lang. Ito na po ang detalye, makinig. Nila Philippines, humina ng tropical depression Wilma na naging low pressure area dulot ng northeast monsoon o amihan, nagdadala ng malamig at mainit na hangin ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration. Alas 8 na umaga nang humina si Wilma at naging ganap na LPA. Nitong Sabado, si Wilma ay 2 beses na tumama sa kalupaan ng Eastern Samar. Una ay Hilabaan Island, Dolores Island, at alas 10:50 ng gabi sa bayan ng Oras alas 11:10 ng gabi. Ang LPA na mata na bisinidad ng Kataingan, Masbate sa alas 10 ng umaga na kumilos sa kaluro mabilis na 15 km sa bawat oras. At sa oras ng alas 11 sa bulletin 2, ang LPA patuloy na paghatak ng Southern Luzon, Visayas area mula Linggo hanggang Lunes sa Disyembre 8. Hindi naman inaalis ng Weather Bureau ang posibilidad na mag-develop ang tropical depression mula sa nasabing LPA sa oras na tamig na ito sa West Philippine Sea. At sabi ni Mark Samuel Albano, good morning kagawad, lumabas na daw yung warrant ni Bato from ICC, sabi ni Harry Roque. Nako, mamaya bibigyan natin ng pansin yan. Samuel Albano, Merry Christmas sa iyo, advance. At syempre kay Belen, nakatutune lang, good morning din. So ba'y nagagawi sa ating barangay, Mark Samuel Albano?
So ba'y naghahanap din ng parol na nakabitin man lang. Mukhang hindi dadaan ng Pasko sa barangay Babang Dupay. Kahit nakikita lang natin doon ay magagandang parol ay yung mga binebenta. Buti na lamang may binebentang parol doon sa may Purok Central. Hanapin nyo lang dyan si Kuya Dante Beloria. Kung walang binebentang kumukuti-kutitap doon ay hindi mo mapapansin na magpapasko na. At kung wala ang siumat ay hindi mo rin mapapansin magpapasko na. Napakaganda ng mga ilaw nito. Manila, Philippines, itaasan ng Department of Transportation and Non-Transportation Office na haagarang imbisigan ang aligasyon na may mga kaso ng payola sa loob ng kanilang ahensya. Inisyu ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang direktiba bilang tugon sa pinaplano 3 araw na national transport strike ng Grupong Manibela sa Disyembre 9 hanggang 11. Hindi pa kami nakapag-usap ni Manibela President Mar Malvena pero nakapag-usap na sila ni Asik Marcos na Canlao. Ang issue ng registration matagal na daw aligasyon sa payola ayon kay Lopez. Ani pa inatasan niya sila Canlao na tugunan ang issue ng nagsumite ng rekomendasyon hinggil dito. Inaasahan na niya na Martes sa makapagbigay ng rekomendasyon dito sabi nila na mahigit din niya nagbili nito. May prioridad ng kawani ng ganitong aligasyon na kung may ebidensya kagad isinasibakin. Tuesday, asahan ko ang kanyang mga rekomendasyon. Sabi ko, prioridad yung mga kawani ng aligasyon. Ganito, kung may ebidensya, tanggalin agad. Aniya pa. Sabi ni Mac Samuel Albano, si PRD, naghahanap din ng parol. Corrected ba ni Mac Samuel Albano? Naisip mo pa yun? At nakapagdagan po ang balitang pangnasyonal. At big fish sa flood control scam malapit na mabingwit sabi ng ombudsman. Hope Shop, Manila, Philippines, inihayag ni Ombudsman si Sus Crispin Remulla nitong Sabado na masasampahan ng reklamo ang 2 big fish flood control project scam sa susunod na araw. Of the big fish, may isa tayong tingin kong hinog na hinog, papasok na, may isa pang PI na delay ng kaunti pero malapit na yon. Marami pa tayo ibang ini-eye cases kaya within the next few days, marami pa sandigan sa RTC gaya ng kahapon yung kay Diskaya ani ni Remulla. Bangamat hindi tinutukan ni Remulla mga opisyal na sangkot sa kinupar niyang nagpapadala sa liyam kay Senate President Soto. Napatid na hindi natanggap ni Soto ang mga request. Sabi niya hindi naman kailangan kamo ng travel authority mga senador kung personal trip patungo sa labas ng bansa. Kamakailan ay nag-react si dating Senador Bong Revilla kaugnay pagdawit sa kanya ng nasabing flood control project scandal. At sabi pa ni Mark Samuel Albano, parang hindi uso ang ICC, ang parol kagawad. Wahahaha! Wahahaha! Smile-smile lang! At ito ICC warrant, pakinggan mo Mark Samuel Albano versus Bato. Di fake news, sabi ni Remulla. Hindi daw ito fake news ha. Nanindigan ni Ombudsman ni Sus Crispin Boying Remulla ang kanyang unang naging payag na mayroon ng inilabas na warrant para sa International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay ng diyo mo na yung pagkakasangkot. Sa pagkamatay ng libo-libong individual sa war on drugs sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. It was Saturday morning 1 month ago. My former colleagues in the DOJ arrived in my house and we talked about it. Then I asked them, where is the arrest warrant? Then they showed me on page 8, pahayag ni Ombudsman Remulla. Kaniya, pinakita sa kanya ng kanyang kontak ng Department of Justice DOJ na makipag-ugnayan ang ICC sa kopya ng buong arrest warrant na inisyo ng ICC laban kay Senador Bato. Sinabi pa ni Remulla mayroon isang soft copy ng warrant sa kanyang cellphone. Subalit magitong isa publiko, matatandaan
Nauna ng ibig ni Remulla ang pag-issue ng arrest warrant ng ICC laban sa Senador noong Nobyembre 8 sa pinabulaanan nito hindi lamang sa kampo ni De La Rosa, ngunit naging Department of Foreign Affairs, DFA, ang Department of Interior and Local Government, DILG, na pinamumunuan ang kanyang kapatid na Secretary John Vic Remulla. Sinabi ng DILG na walang pang-red notice mula sa Interpol na inisyu laban kay De La Rosa at simula nang inihiyag ito ni Remulla ay hindi na pumasok sa Senado at makikita namang public engagement ni De La Rosa at tiniyak niya na sa Pilipinas ito at nasa Pampanga. Samantala, sakaling may warrant of arrest, ang ICC ginit ng legal counsel ni De La Rosa na hindi automatically patutupad ng Pilipinas dahil sa withdrawal na basa sa Rome Statute. At best mode ni ex-Comelec Commissioner Rowena Guanzon, viral. Manila, Philippines, naging viral sa social media ang pagwawala ni dating Commissioner Election Comelec Attorney Rowena Guanzon loob ng Rockwell Mall sa Makati noong Sabado ng gabi. Ang pangyayari nagugat umano sa pagpapalis kay Guanzon na isang Chinese national dahil sa continuous umano ng kanyang pag-ubo sa maraming tao. Sa puntong iyon, nag-inig si Guanzon at nagsisigaw na may kasamang mura at panlalait sa Chinese national na may kasamang asawa na umagaw at atensyon sa maraming shoppers. Sa ginawa mo ng dayuhan, naghain sa reklamo sa Makati City Station si Guanzon at nadismaya at hinasan ng Chinese na national na pinagdilatan paulit siya ng pataka at bisis ito tumingin ng pamanin sa kanya. Nang babasaan na muna ng Miranda rights, si Alias Chong ng police investigator ay itinakas ng lawyer ani ni Guanzon. Paliwanag ni Guanzon, isang beses niyang umubo dahil Makati. Alam mo niya nang sabihan siya na umalis na sa mall. AP, siya nga, hindi taga Makati ako. Palayasin niya, I told him, if you are sick of afraid to get sick, you should be not be a mall. You have a right to tell me to leave. Kung makautos, parang amo siya. Matapobling hindi naman mayaman, bahagi ng social post ni Guanzon. At ang balita natin, probinsya. Ah, 67 anyos, natin ng desperadong kapitbahay. Nako. Ala ko panghanda na ito sa Pasko, yung pala naman ay krimen. Manila, Philippines, butal na sinapit ang kamatay ng isang 67 anyos na matandang lalaki matapos pagkapagain hanggang sa mamatay ng kapitbahay ito na malagim na insidente sa barangay San Rafael, Inobaan, Negros Occidental, Kamakalwak. Kilala na biktima si Jesus Flores. Ang suspect na kilala naman si Ray Duran, 41 anyos pawang residente ng nasabing barangay. Sa ulat ng Negros Oriental Police, ang biktima ay nakupo sa labas ng kanilang tahanan nang biglang dumating ang suspect. Walang sabi-sabing bigla na lamang hinugot ang suspect ang isang matayon na itak at nagsukmit ng kaluban sa gilid ng kanyang bayon. Saka inundayan na sunod-sunod na taga ang nasabing matanda. Ang biktima ay dugo ang napalupasay sa tinamong taga sa ulo, dibdib at mga braso. Nang bagamat na nagawa pang maisugod sa ospital sa kampo, ay diniklarang silang dead on arrival sa pagamutan. Sa investigasyon ng pulisya, desperado man ang suspect, simula nang mamatay ang ama nito at palaging nagiinom. Nasa kote naman ang nag-responding operatiba ng pulisya ang suspect habang nagwawala sa tahanan to. Kalaboso ngayon ang suspect detention facility sa Inobasan Municipal Station. Ang suspect na nakakasong na naharap sa kasong kriminal. Ang oras alas 6:20 na. At 103,000 katao apektado kay Wilma, sabi ng Office of the Civil Defense. Walang muna Rodilio Espirita at Atanasio Minor, Merry Christmas sa inyo. Sa inyo bang mga barabarangay meron din parol? Yung sinasabi ng iba ay wag muna maglagay dito dahil sa bagyo.
Subalit alam natin sa kinagisnan na kaugalian ng Katoliko o Romana, Iglesia Apostolica Romana, anumang bagyo sumapit, lagi na lang ang mga tahanan natin naglalagay ng kahit kaunti na pag-alala sa kaarawan ng Pasko. Manila, Philippines, umaabot na higit 100,000 katao apektado ni Tropical Depression, midman nagdudulot ng pag-ulan sa Region 8 o Eastern Visayas ayon sa Office of the Civil Defense, OCD, kahapon. Sa report ng OCD Region 8 Officer in Charge, Director Ray Guson, nasa 3,164 pamilya o kabuang 9,614 katao ang nilikas sa mga lugar na naapektuhan ng pag-ulan, nagdulot ng pagbaha. Ayon kay Guson, nasa 29,960 pamilya o katumbas ng 103,001 katao na apektuhan sa kabuuan ng 103 barangay sa Eastern Visayas. Patuloy naman sinasagawa ang preemptive evacuation ng mga residente na naninira sa flood area. At sumayin nyo mga lokal na balita. Ang inyong tagapagbalita, Tonton Chavez. Oy, Kap Ato Ignacio, ha? Pangulo, ha? Ito yung Pangulo ng Transport dyan sa Bulacan. Kumusta na ba? At Kap Ato Ignacio, yung ating Pantawid Pasada program, mukhang nalimutan na ng gobyerno. February pa lamang ay na-ignite na yung taas presyo ng diesel natin kahit pa ito'y bumaba ng 3 piso. At ito namang editorial ngayon, itong editorial ngayon, ito ay sinulat ng Filipino Star. Ito natawag na opinion yung saloobin ng mga manunulat ng Filipino Star ngayon. Dito, pondo ng PhilHealth gamitin sa may hirap. Ganda ng mga pronouncement ng gobyerno, libre ang ganito, libre ang ganon sa mga check-up. Baka Ato Ignacio ay nararanasan mo ay samantalang yung isang ating kaibigan diyan sa Santa Rosa, Laguna. Senior citizen ito napaghirapan din nung magkasakit kung saan hinahanap din itong mga pundong ito ay parang hindi niya naramdaman. Sabi ito kung babalikan ang mga nangyari sa PhilHealth noong nakaraang Pebrero 2025, akalain na wala na magandang nangyayari sa ahensyang ito. Nabatbat ng iba't ibang kontrobersya. Ang naging pinuno ng PhilHealth ay nasangkot sa anomalya at pag-mis-issue na hanggang ngayon ay wala pang linaw sa publiko. Ang pinakamabigat na nangyari sa PhilHealth ay ang ilipat ng 60 billion na excess reserve fund dito patungo sa National Treasury. Ang paglipat ng pondo ay umani na matinding batikos mula sa publiko at naging ang mga mambabatas. Marami ang nanawagan na magkaroon ng digitalization system sa PhilHealth para mapigilan pa pag-mis-issue sa ahensya. Hindi naman nabatid ko ang panukalay na sinagawa ng PhilHealth sa ilalim bagong pinuno. Hindi inaasahan, magandang balita, ay nag-utos ang Supreme Court na isauli ang PhilHealth ang 60 billion na inilipat sa National Treasury. Ang 60 billion na pondo ay inilipat sa tatlong tranche kasunod na circular na inilabas si dating Finance Secretary Ralph Recto. Sa 136-page decision ng Supreme Court, inaprobahan noong December 3 at inilabas sa Bidya noong Viseres na nararapat ibalik ng PhilHealth ang nailapat na pondo sa ating paloob sa 2026 General Appropriation Act, GAA. Sinabi ng Supreme Court na walang kapangyarihan si Rector ay pag-utos sa paglipat ng pondo sa ilalim ng GAA dahil nasa kapangyarihan lamang ito ng Presidente. Ayon pa sa Supreme Court, ang expand ng PhilHealth ay kailangan sa benepisyo ng mga miyembro na walang ahensya na walang magdidikta na ilipat ito at gamitin sa ibang proyekto at programa. Sinabi pa ng Supreme Court na wala rin kapangyarihan ng Kongreso o baguhin o gumawa ng patakaran sa ugnay na maproba ng pondo ng PhilHealth. Magandang balita na desisyon ng Supreme Court. Ano pa ang mahirap na mamayan umasa sa PhilHealth. Isa ito sa pinakamagandang desisyon na pumanig sa kataas-taasang hukuman sa mga mahirap na umasa sa PhilHealth. Ang desisyon ay hindi malilimutan lalo na mga hirap sa pasyente. Malaking panalito ng mga hirap nangangailangan ng medical services. Maraming may sakit sa Pilipino na hindi nakakatingin ng gamot o nakakarating kaya
kaya ng buhay sa ospital, sila ang nararapat na makinabang sa pondo ng PhilHealth at hindi kung anumang papasuking pagkakakitaan ng pamahalaan. Hindi dapat linlangin o dayain ang mga kawawang Pilipino. Tiyakin naman nagsasauli ang pondo, magagamit ito na maayos na hindi na dapat maulit ang mga samang pangyayari ng ahensya at mamamayan na dapat ay nakinabang sa pondo. Halimbawa madulog na lubusan ang katiwalian sa PhilHealth. Mga kababayan, mga kapatid, itong tinatawag nating protection sa kalusugan, mahalaga po ito para sa mamamayang Pilipino. Ang pananaw po ng tinig ng masa nito kung may pondo yung PhilHealth na yan, dapat pagtuunan din ng Kongreso at Senado na madagdagan pa ang mga ospital na nakapaloob sa Department of Health. Kasi kung may PhilHealth na ganito, wala ka namang ospital na pupuntahan at wala kang pagpapagamutan dahil puno na, ano pa silbi nitong pondong ito? Saan gagamitin? Kung di rin madadala sa ospital ang ating mga kababayan. Mahalaga po ang kalusugan, mga kababayan. Dahil katumbas ito ay buhay ng tao. Katumbas ito ay pagpapahalaga o halaga ng pagmamahal sa ating mga kasama sa buhay. At kung wala nito, paano natin makakasama na matagal ang ating mga minamahal sa buhay? Na huling sandali, tanging iyak na lamang ang makikita natin sa mahirap na Pilipino. Ay patnubayan ito ng may kapal at mapunta sa mga taong nangangailangan. Ito na po ang kabuuan ng programang Tinig ng Masa. Batiin lang muna natin ang ating kaibigan at kumpare at kabrad sa tao gamang si Vice Governor Cherd Alcala. At lagi po tayo nagpapaalala na batayan po natin ang pondo ng bayan upang serbisyong maayos ating makanta nang nakasama po sa inyo sa Facebook Live at sa 90.3 Magic FM sa Himpapawid. Rogelio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Bye-bye, bye-bye, bye-bye! Bye-bye! Ingat-ingat, God bless!